Sa kwento na matatagpuan sa Genesis, Kabanata 3, Talata 14 na. Nasaksihan natin ang isang di pangkaraniwang pangyayari kung saan direktang kinausap ng Diyos na si Jehovah ang isang ahas. Sinabi niya, "Dahil sa ginawa mo, isinumpa ka na." Sa unang basa, tila ito'y isang simpleng kwento lang na may isang ahas. Ngunit kapag mas malalim nating tiningnan, ito'y higit pa sa isang ordinaryong pag-uusap. Hindi isang simpleng ahas ang pinag-uusapan dito, kundi isang simbolismo ng mas malalim na katotohanan. Ayon sa Apokalipsis 12 talata 9, ay naglalarawan ng pagkakakilanlan at kapalaran ng orihinal na ahas, na siyang kilala bilang si Satanas o ang Diablo. Ayon sa talatang ito, si Satanas, kasama ang kanyang mga anghel, ay itinapon mula sa langit papunta sa lupa. Ipinapakita nito ang pagkatalo ni Satanas at ang simula ng kanyang limitadong panahon dito sa lupa, kung saan siya ay patuloy na nagdudulot ng kasamaan at paghihirap sa sangkatauhan. Ang talatang ito ay mahalaga dahil binibigyang diin nito ang espiritual na labanan sa pagitan ng mabuti at masama, at ang huling kapalaran ng kasamaan. Ang pahayag sa Apokalipsis 12 talata 9 ay nagbibigay linaw sa ating mga katanungan kung sino ba talaga ang ahas na ito. Ang orihinal na ahas ay walang iba kundi si Satanas na Diablo, isang nilalang na may matalino at masasamang balak. Hindi literal na ahas ang tinutukoy dito, kundi isang representasyon ng mas mataas at mas matalinong nilalang na lumalaban sa Diyos. Ang terminong supling sa Biblia ay madalas na ginagamit hindi lamang para sa pisikal na anak, kundi para rin sa mga taong nagpapakita ng katulad na mga katangian o ugali ng isang tiyak na nilalang o ideya. Kaya, ang supling ng ahas ay hindi lamang tumutukoy sa literal na mga anak ng ahas, kundi sa lahat ng espiritong nilalang at mga tao na sumusuporta o kumikilos ayon sa mga prinsipyo ni Satanas, lumalaban at sumasalungat sa kagustuhan ng Diyos na Jehovah. Kasama na dito ang mga anghel na sumuway sa kanilang tungkulin noong panahon ni Noah, at ang mga tao na nagpakita ng masasamang pag-ugali, gaya ng mga inilarawan sa Genesis 6 talata 1. Sa ating pang-araw-araw na buhay, maraming praktikal na aplikasyon ang konseptong ito. Halimbawa, isipin mo na lang ang isang grupo ng mga kaibigan na nagpaplano ng isang bagay na labag sa mabuting moral o pamantayan ng Biblia. Kapag sumama ka sa kanilang plano, sa diwa, ikaw ay nagiging bahagi ng supling ng ahas dahil sa iyong pagkilos na sumasalungat sa mabuting prinsipyo. Isang mas malawak na aplikasyon nito ay maaaring makita sa lipunan o politika. Kapag ang mga lider o makapangyarihang mga tao ang nagtataguyod ng mga pulisya o ideolohiya na laban sa etikal na mga pamantayan o sa kagustuhan ng Diyos, at ang mga tao ay sumusuporta o sumusunod sa kanilang mga panawagan, sila ay maaaring ituring na supling ng ahas dahil sa kanilang pagkilos na sumasalungat sa kagustuhan ng Diyos. Mahalaga ang konseptong ito sa pag-unawa ng ating mga desisyon at aksyon sa buhay. Nagpapakita ito kung gaano kahalaga ang ating mga pagpili mula sa maliliit hanggang sa malalaking desisyon sa pagtukoy kung nasaang panig tayo. Nasaan ka ba? Sa panig ng kabutihan o sa panig ng mga supling na ahas?